May nag-chat po sa akin, sir, na nagtanong na bakit naka-post daw po yung mukha ko dun sa building. Dati nung araw, pinapadyaryo pa yung mga mukha ng mga tao na hindi na sila affiliated, mga kumpanya Yes at iba-iba pa. So, it's normal yung mga ganun na sinasabi. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Ma'am, yung issue po ay dahil pinaskill ang inyong mukha sa isang Yes. building. Tama po ba? Yes po, sir. Okay. Bakit po tayo lumapit dito sa ating tanggapan? Ano bang gusto nyo mangyari? Sana po, sir, mabigyan po ni Sir Ben at saka kayo po, sir, na yung justice po, yung pagpaskil niya po sa mukha ko dun sa building kasi po, sir, yung ano po, yung dignidad ko ba, sir? Yung nayurakan niya aking pagkatao, sir. Okay. Anong dahilan, ma'am, kung bakit ba pinaskill ang iyong mukha doon sa gate? Kasi po nag-request po ako before ang sahod ko po kasi, sir, is 350. Working po ako ng 12 hours a day. Nagpadagdag lang po ako ng 50 pesos. Kasi po yung bagong pasok, sir, ginawa niyang 400. Ngayon po, hindi po siya pumayag. Kaya, Anong trabaho mo doon, ma'am? ma'am, sorry, sir. Ano po ako, sir, office staff, pero marami po akong gawang trabaho, sir. Yung building po nun yun, 5 Okay. floors. Ngayon, naging office staff kayo, nanghihingi kayo ng additional na sahod, tama po ba? Pagkatapos, ano nangyari? Hindi. Pagkatapos ng request mo, pumayag ba, hindi pumayag? No, sir, hindi po pumayag si madam po. So, nung hindi pumayag, anong ginawa mo? Nagpaalam na lang po ako, sir, kay madam po, sir, na mag-resign na lang po ako, sir. Nagpaalam ka na hindi ka na papasok? Opo, sir. And then, hindi ka na pumasok? Opo, sir. Gano'n nakatagal, ma'am, since yung huling punta mo doon sa tanggapan? Sir, po ako last na nagpunta po doon. Kailan? July 1 po, 2026. July 1. Yes po, sir. Paano mo nalaman, ma'am, na may nakapaskil ang mukha ninyo doon? May nag-chat po sa akin, sir, na nagtanong na bakit naka-post daw po yung mukha ko doon sa building. That's why po, that time po, lumabas po ako sa bahay namin kasi po, yung bahay po namin, malapit lang po sa building. Ako po, personally, pinagpipicturean ko po, sir. Yung mga nakita mo nakapaskil, siguro Yes po. pwede natin basahin yung nakapaskil. Meron ba tayo naka-zoom in? Please be advised that Ms. Lourdes Domingo has no connection, authority, or affiliation whatsoever with RIJO Building. Any transaction, agreement, or communication made by her using the name RIJO Building is unauthorized and is not recognized by the management. Everyone is strongly advised not to rely on or respond to any text messages, statements, or information disseminated by her, especially involving money or financial transactions. Furthermore, she is strictly prohibited from entering the premises of RIJO Building. Should she continue to cause disturbance, harassment, or any form of nuisance, you may immediately seek the assistance from the barangay authorities or the Philippine National Police for appropriate action. Thank you for your cooperation, RIJO Building Management. Yan ang nasabi ng management regarding doon sa iyo, na hindi na sila kaano-ano mo or anything. Matanong ko lang ba, ma'am, malaki ba yung papel mo doon sa kumpanya noon? Sir, bukod po kasi, sir, ang trabaho ko, pinapalag in, log out ko yung lahat po. Nagtatanggap ka ba ng pera doon? Yes po, collection po, sir. Collection doon sa... Sa payment po, kasi po yung aking pong Ano sweldo. ba yung renta ng building? Yes po, inuutusan niya po ako, sir. Pero tapos inutusan niya rin po ako na, sir, kasi ang sahod po namin nakaano po sa tenants. Naka-base sa collection? Yes po. So hindi ka purely as in kada kinsenas yung sahod mo, commission-based ka? No, sir. No, sir. Kinsenas katapusan po. Kinsenas katapusan. Ang ano pa lang po, may part yung, kasi po nagkaroon ng may-ari at saka yung tenants, nagkaroon po ng set-up na ang tenants po magbibigay ng 1,470 para po sa guard. Ako po yung tinutukoy. Lahat po ng tenants din po, yung kulang po, bali po doon sa binibigay ng tenants, aabunuhan po ngayon yon ni Ma'am Josephine. Hanan na kung ganun lang po yung nakalagay, yung pong binasa ninyo kanina, Yes. yun ang nakalagay po doon sa notice nila sa building, pagpapahayag lang naman po ng katotohanan na hindi na nga po bahagi ng building, bahagi ng kumpanya, ito po ang ating panauhin. At dahil yun po yung makatotohanan, hindi po tayo basta-basta makakapagreklamo maliban kung may papakita natin merong bad faith, meron pong ibig sabihin hindi magandang intensyon, may mali siya sa pagpapalabas Paninirang puri. ng ganong uri, paninirang puri. Pero
sa pag-aaral po ng mga abogado, ginoong Carl Tulfo, maliwanag po na parang pagpapahayag lang ng kasalukuyang katayuan para hindi magkamali yung mga tao na gustong umupa o di kaya gustong makipagtransaksyon sa building. Ginoong Carl Tulfo. Okay. Yung sinasabi ng ating complainant dito, attorney, she feels like napapahiya daw siya regarding do sa pinost and everything. Ano pong masasabi ninyo, Attorney Batas? Para lang din sa clarification niya kasi feels like na parang pinapahiya daw siya. Opo. Well, ang problema po natin, kung ganun lamang po yung sinabi at wala pong ibang mga nakalagay doon sa inilagay na pasabi o announcement ng building administrator or ng building owner, ewan ko po kung may dahilan para magsabi ang ating panuhin na siya napapahiya. Kasi nga po, hindi naman po kanyang karapatan na magpatuloy sa kanyang trabaho o pagiging bahagi ng kumpanya kung talagang hindi na siya nagtatrabaho doon. Ganun po yung magiging tayo natin. At dahil katotohanan po yung inilagay, hindi ko po nakikita kung bakit kailangan niyang mapahiya. Ginoong Carl Tulfo. Okay. And ngayon, attorney, meron tayong statement dito from the said owner ng building na kung saan nakausap ng tanggapan ng bitag ang may-ari ng RIJO commercial building. Ayon sa kanya, hindi talaga ni empleyado si Dolores at nakiusap lang na magtrabaho sa kanila. Ang nagpapasahod din daw kay Dolores ay ang mga tenant ng building regarding dyan sa issue na yan. But siguro, attorney, ang masasabi ko dyan, kahit man, totoo naman talaga ang mga tenant ang nagpapasahod sa kanya, pero still, ang pera ay dumadaan doon sa may-ari at may-ari magsasabi kung dapat siyang sauhuran or hindi. Di po ba? Tama po kayo. Kahit pa kanino nang galing yung pera, sa tenant man po, sa ibang operasyon ng building administrator, building owner, maliwanag po na talagang ang nagpapasahod dyan, yung may-ari ng building o yung kumpanya, hindi po talaga masasabing sa mga tenants ang nagpapasahod. Hindi po ganoon yun. At, well, maaaring dyan po pwedeng magkaroon ng matatag na pakikibaka kung ang kanyang kukwestiyonin yung kanyang naging kapalaran bilang manggagawa. Kasi I think may mga nagsasabi din na dati nung araw pinapadyaryo pa yung mga muka ng mga tao na kunwari na hindi na sila affiliated, mga kumpanya at iba-iba pa. So, it's normal yung mga ganun na sinasabi. Advice yun dun sa kanilang mga customer tenant. Pero not for the purposes na para siraan ka. Kung ang kanyang employer po, ay mayroon lang 10 pababa or mas mababa sa 10 empleyado, kung siya po ay nasa Dasmariñas, Cavite, 508 pesos po ang dapat matanggap ng isang manggagawa. What we need now, sir, is of course provide us all the details. Okay. Yung pangalan po ng Sure, kumpanya o yung pangalan po ng employer. Okay. At yung complete address so that we can act on it by sending a notice po of clarificatory or a conference. Alright. And doon po natin italakay yung mga sinasabing kakulangan sa pasweldo. Alright. Okay. Okay ka na? Yes po. Alright. Sige, ma'am ha. Maraming salamat. Maraming salamat din po, sir, at saka kay Sir Ben. Thank you. Alright, thank you. God bless po. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.